Isa munang shoutout para sa ating mga members ng exclusive channel ngayong October 15, 2025. Shoutout kay Monmon, Lynn Mendoza, Joffrey Indiana, Pedro Texon, Ricky Oliveros, Mortar TV, Harrison Ramiscal, John Kim Bichachino, Eric Lazaro, Cordova Loy, Jehan Iguia, Christian Nemenso, John Carl Satumbaga, Ray Colocar, Sally Guevara, James Fernando, Malbas John Benedict, Lady Gray, Norhamin Sultan, Michael Upaw, Noel Lumugdang Jr., Aldrin Pedong, Mark Kevin Hermoso, Joseph Martires Channel, Avrin Liin, Bonbon Ebiona, Orel Jean Refil, Aaron Katabay, Ronald Esok, Mark Angelo Vivas, at kay Kuya MB. Sa mga gustong mapasama sa ating shoutout, kada 5 chapters, mag-member lang kayo sa ating exclusive channel. Makikita ninyo iyan kapag pinindot ninyo ang join button sa baba ng video. Maraming salamat. Kinben Book 6, Chapter 45. 78 to 58 ang score at lamang pa ng 20 ang Cebu Mighty Boars. Kung hindi nga titingnan ng score na ito ay iisipin ng marami na dikit ang laban dahil sa ginagawa ng Calapan City magmula kanina. Sinambot na nga ni Chua ang bola at sa pagharap niya sa side nila ay nakita niya si Ricky na nakaharang sa kanya. Hindi ito sumubok na istilan siya, bagkus ay sinabayan lang siya nito hanggang sa makarating sa side nila. Huminto nga si Chua at pinagmasdan si Mendez habang nakabantay sa kanyang harapan. Hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa. Sa ibang team na nakalaban namin, kapag ganito ang lamang ay wala na kagad silang pag-asa kahit pa ang last quarter. Mahinang wika nga ni Chua na agad na pinagmasdan ang pwestuhan ng kanyang mga kasamahan. Gaya ng sabi mo, ibang team. Sagot ni Mendez na binigla si Chua ng steal sa bola kaso mabilis na naiiwas ni Steve ang bola at sa paglampas ni Mendez ay agad nga siyang dumiretso sa loob ng arko para sirain ang depensa ng Calapan. Alam ni Chua na siya pa rin ang may advantage sa matchup nila ni Mendez, kung kaya sa pagtigil niya ay alam niyang parating mula sa likuran niya ito. Dumiretso na naman si Mendez at sa pagharap nito kay Chua ay marahan siyang napangiti at itinaas ang kanyang mga kamay sa harapan nito. Basa ko na naman ang galaw niya pero talagang wala yata sa bokabularyo ng isang ito ang pagsuko. Sabi na nga lang ni Chua sa sarili na biglang nakita ang pagkawala ni Wanabia sa defender nitong si Romero nang bigyan ito ng screen ni Fajardo. Bakit ba ang dami mong tanong kung bakit ako ganito? Kinalimutan mo na ba ang naging one-on-one natin noong nakaraang araw? Wika nga ni Mendez na napatalo ng ibato ni Chua ang bola pataas. Gaya ng inaasahan, hindi niya naabutan at nang masambot ito ni Wanabia ay bumigla ito ng poste kay Magbuo. Si Marlo naman ay napahawak agad sa jersey nito ng patago na kinaseryoso ni Wanabia dahil lang tatalo na siya ay hindi natuloy dahil doon. May gulang ka sabi nga nito at binigla na lang niya si Magbuo ng pihit pakaliwa at ginamit niya ang isa niyang braso para iharang sa katapat niya. Nilabanan naman ni Marlo ng atake na iyon ni Wanabia. Si Magbuo nga ay itinaas ang kanyang mga kamay at nang makita ni Coach Melendres ang depensang iyon ay nakaramdam siya ng hindi maganda sa plano ni Joseph. Sa pagtalon nga nito sa basket ay sinupalpal ito ni Magbuo na kinaseryoso ni Fajardo na biglang dumating para sa bola. Kaso nagulat siya nang dumaan sa unahan niya si Ibanez at kinuha ang bola na ikinasigaw sa tuwa ng mga players na nasa bench ng Calapan. Mabilis nga ring ipinasa ni Carlo ang bola kay Sanchez at pagkasambot nito roon ay agad ding ibinato nito ang bagay na iyon sa sahig. Isang bounce pass nga papunta kay Maki ang nasaksihan ng mga manonood at kulang sa defender ang Cebu ng mga sandaling iyon dahil si Chua at si Magbanwa lang ang humabol laban sa tatlong nakaputi. Huminto nga si Maki sa 3-point area at agad na nagpakawala ng tres na agad namang sinabayan ni Magbanwa. Kaso ibinato ni Romero ang bola kay Mendez na mabilis na lumayo kay Chua at sa pag-sidestep nito ay biglang ibinato nito ang bola sa basket na siya namang ikinangiti ni Ibanez. Isang alley-oop dunk ang ginawa nito at sa paglapag ni Carlo ay napakuyom ito na humarap kay Ricky na nag-thumbs up agad sa kanya. Si Chua naman ay agad na hiningi ang bola kay Magbanwa sa inbounding
at bigla siyang nagpakawala ng isang long pass papunta kay Wanabia na ikinaseryoso ng mga players ng Kalapan. Mabilis ngang bumawi ang Cebu dahil isang jump shot ang ginawa ni Joseph at ginawa na naman nga nilang 20 ang lamang nila mula sa kalaban. Tumakbo naman si Ricky para sa bola at sa pagharap niya ay narito na nga agad si Chua na madikit na depensa kaagad ang ibinigay sa kanya. Nang makita nga ayun ni Dre ay agad siyang lumapit kay Ricky. Ginamit naman ito ni Ricky na pagkakataon para makalayo kay Chua at sa pagdating niya sa side nila ay isang mabilis sa pagbato sa bola ang kanyang ginawa. Dahil ang kanyang kuya Maki ay ginamit ang screen na ibinigay ni Carlo. Dito na nga nagpakawala ng Trece Romero na muli ngang pumasok sa basket na nagbigay na naman nga ng pag-asa sa team nila na makahabol pa sa score ng Cebu. Sa pagbalik naman ng bola sa Cebu ay mabilis na ngang dumepensa ang mga nakaputi para hindi na maulit ang ginawa ni Chua sa huli nilang possession. Naitawid nga rin agad ni Steve ang bola at sa pagdepensa sa kanya ni Mendez ay walang awa niyang inatake ito. Gumamit siya ng pisikal na lakas at sa pagpasok nila sa loob ng arko ay pinostehan niya ito at inatrasan. Si Ricky naman, bagkus ay lumaban, ay talagang dehado pa rin sa postehan. Hindi niya magawang mapahinto si Chua kung kaya agad niyang pasimpleng hinawakan ng jersey nito. Nang maramdaman naman ni Chua iyon ay bumigla siya ng galaw ng isang paapauna at isang hook pass papunta sa ilalim ng basket ang ginawa niya dahil si Fajardo ay bumigla ng ikot kay Magbuo. Nasambot nga ni Fajardo ang bola at si Ricky ay medyo humanga sa pass ang ginawa ni Chua. Pagtalon nga ni Fajardo sa basket ay inilagay niya ang bola roon kaso dahil nga sa blocks na nagawa ni Magbuo kanina ay nakaramdam siya ng intimidasyon sa pagsabay nito mula sa likuran niya. Nagmintis ang kanyang tira na ikinakuyom ni Coach Melendres. Makikita naman si Carlo na nai-box out si Hontiveros na hindi na rin basta makahawak ng bola dahil sa defender nito ngayon. Si Carlo nga ang nakakuha ng rebound at sa paglapag niya ay ibinato niya kaagad ito kay Ricky. Pagsambot naman ni Mendez sa bola ay bigla ngang nauna sa kanya si Chua at nang iiwas niya ang bola ay bigla pa rin itong nawala sa possession niya. Ang commentator nga ay napatayo na naman nang makita ang nangyari at pagkahawak ni Chua sa bola ay bigla niyang ibinato ito sa side nila. Kaso nang iaangat na niya ito ay nagulat siya nang madakot pa rin ito ni Mendez. Talagang ayaw mo magpatalo. Sabi nga bigla ni Chua na napatingin sa paglayo ni Mendez mula sa kanya. Marahang napangiti nga si Mendez nang muling bawiin ni Chua ang bola sa kanya. Kaso sa pagkakataong ito ay hindi na iyon nangyari dahil ibinato na ni Ricky ang bola sa sahig. Dumaan nga iyon sa pagitan ng bukas na binti ni Chua at sa paglampas ni Mendez sa kanyang katapat ay doon na rin napakuyom ang mga manonood dahil lumitaw sina Wanabia at Magbanwa para sa bola. Kumawala naman ang bilis ni Ricky at sa pag-abante niya ay nakuha pa rin niya ang bola. Naiwan naman si Chua at sina Wanabia at Magbanwa nga ay napakuyom na lang dahil kailangan daw nilang tulungan si Steve kung may ganitong mga pagkakataon na nagaganap sa laro nila. Napaseryoso na nga lang ang dalawa dahil dumiretso pa rin si Mendez sa basket at natural nga na ito ang mangyayari dahil hindi siya naabutan ng dalawang manlalaro ng kalaban. Tabi! Bigla namang sigaw ni Chua na itinodo ang kanyang pagtakbo. Nilampasan nga niya ang dalawa niyang kakampi at si Ricky naman ay marahang napangiti dahil sa pagtalo niya ay dumating na rin nga si Chua na sinabayan siya. Pipigilan kita, Ricky Mendez. Bulalas nga ni Chua. At sa paghampas niya sa bola ay nagulat na lang ang marami nang makarinig sila ng talbog papunta sa kaliwa ni Mendez. Isang extra pass ang ginawa ni Mendez. Bulalas nga ng commentator. At sa paglapag niya na Mendez at Chua ay napatingin na lang sila kay Dre Sanchez na nagpakawala kaagad ng tres matapos iyon. Hinalit nga noon ang basket at doon na nga nagwala ang crowd na natahimik kani-kanina lang dahil kumakayap na naman nga ang score ng Calapan City ng paunti-unti. 80-66 na nga ang score at si Chua nga ay napatingin na lang kay Mendez na hindi pa rin umaalis sa tabi niya. Hanggat hindi pa tapos ang game, pwede pa siguro kaming manalo. Palagay mo ba? Tanungan ni Mendez kay Chua at narinig nga rin ito ni Wanabia at Magbanwa. Ang pigilan si Mendez, hindi pa rin namin magawa. Ganito pa talaga maglaro ang 5'6 na player na ito. Bulalas na nga lang ni Coach Melendres na unti-unting napagtatanto na isa rin ngang magaling naman lalaro ito at isang magaling na point guard
Kagaya ni Steve Chua. Napapalakpak na nga lang siya sa kanya mga players at sinabing depensahan ng mabuti si Mendez, kaso makikita nga si Mendez na pinagmasdan din siya. At dito na nga siya nakaramdam ng malakas na datingan dito na nagpakuyom sa kanya. Talo na ba tayo? Parang hindi pa. Biglang wika nga ni Mendez sa kanya mga kakampi na ngayon ay nakatingin sa kanya. Sina Maki nga at Carlo ay napangiti na lang nang marinig iyon. Sina Dre at Marlo naman ay napahinga ng malalim dahil ang kanilang madilim na pag-asa sa isip nila ay nagliliwanag na. Walang imposible sa Mendez Magic. Bulalas nga ni Maki Romero na kinaseryoso ng mga taga Cebu. Mendez Magic? Sambit nga ni Chua, at nang mapatingin siya kay Ricky ay nakaramdam siya ng malakas sa datingan na sa ilang manlalaro lang dito sa liga niya napapansin. Sa oras na magsalita na raw ang mga ganitong manlalaro ay nagagawa na nitong baguhin ang momentum, ang ace players impact. Sabi na nga lang ni Coach Isaiah na napatingin kay Ricky Mendez. Sa pagpasa nga ni Fajardo sa bola kay Chua ay makikita nga ang biglang pag-atras nito sa depensa ni Mendez. Sugod. Kung ganyan na magiging laro mo hanggang mamaya, wala na akong magagawa kundi ang talunin ka. Sambit pa nga ni Mendez kay Chua. Sa pagkakataon ngang ito ay kumabog na nga ang dibdib ni Steve. Kinabahan siya at hindi ito magandang senyales dahil lang makita ni Ricky na may hesitation si Chua ay doon na nga siya umabante at inagaw ang bola. Isang steal mula kay Mendez! Bulalas ng commentator at sa paglampas nito kay Chua ay napakuyom na lang ang mga manonood nang dumating si Wanabia na nagdidilim ang paningin. Hindi ito maganda. Sabi nga ni Joseph sa sarili at sa pagtalo niya ay napaseryoso na lang siya nang hindi pa pala tumatalon si Mendez. Sorry. Wika pa nga ni Ricky na mabilis na lumayo kay Wanabia at sa paglapag naman ito at paghabol sa kanya ay dito na nga makikita ang pagdribble ni Mendez sa bola. Pinatalbog niya ito pakaliwa at sa pagsalo ng kamay niya ay makikita nga ang pagdiretso niya na agad niyang binago ng pakanan na naging dahilan upang si Wanabia ay maiwan dahil sa mabilis na crossover na iyon ni Mendez na nagpakuyom din sa mga manonood nang ilagay na rin ito ang bola sa basket. Isang libreng layup ang ginawa ni Mendez at sa paglapag niya ay makikita nga si Coach Melendres na napailing na lang dahil maging si Wanabia ay nagawa na rin itong paglaruan. Hindi na nga siya natutuwa sa nangyayari at wala na nga siyang choice kundi ang mapatawag ng timeout. Nakikita nga niyang ang players niya ay unti-unti nang nilalamo ng lakas ng kalaban. Hindi, ng lakas ng laro ni Mendez. Pwede ba ninyong pindutin ang like button para makita ko kung ilan ang nagbabasa sa ating update na ito? Maraming salamat. Sa pagbalik nga ng mga players sa bench nila ay makikita na nga lang ang paglingo ni Mendez kay Chua. Pagkatapos noon ay napatingin na lang siya sa malayo at naisip na, bakit ko pa ba iisipin iyon? Baka hindi naman talaga siya masaya sa team niya ngayon. Sabi na nga lang ni Ricky sa sarili at sa pagdating niya sa bench nila ay kinuyog agad siya ni Larry at Baron dahil ang galing daw ng ipinakita nito sa paglalaro nito. Hindi nga lang iyon, ang majority nga ng crowd ay maririnig na lang din ang malakas na chant para kay Ricky Mendez na nagbigay ng malaking statement para sa mga nanonood na manlalaro ng ibang teams. Mendez! 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 MVP! 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 Naririnig mo ba sigaw ng mga manonood? Mahinang tanong naman ni Maki kay Ricky na umiinom ng tubig. Nakuha mo na ang loob ng crowd. Parang kagaya lang ng ginagawa mo noon sa Mindoro. May ngiting wika nga ni Maki at pagkatapos noon ay sumilbato na nga ang referee dahil magpapatuloy na nga ang ikatlong quarter ng laban. Walang Chua, Wanabia, Magbanwa at Fajardo sa ipinasok ng Cebu Mighty Boars. Napaseryoso na nga lang ang ilang manonood dahil doon. Pwedeng inihahanda na raw ni Coach Melendres ang mga best players niya dahil mamayang fourth quarter ay siguradong wala na raw pahingang maiibigay siya sa mga ito. Dahil sa pangyayaring iyon, tuluyan na nga naidikit ng Calapan City ang score sa Cebu ng isang 15-3 run ang ipinamahalas nila sa natitirang 2 minuto ng quarter na iyon. Natapos ang ikatlong quarter sa score na 83-83.
Tabla na nga ang score at ang inakala ng marami na matatalo ang Calapan City ay tuluyan na ngang nabura nang mangyari ang isang hindi inaasahang comeback. Nang mga sandali namang iyon, mula sa bench ng Cebu, nakikita na nga lang si Steve Chua na nakatingin sa kawalan. Ang laro ni Ricky, ang ginagawa nito ngayon. Ganito raw siyang maglaro noong wala pa siya sa Cebu team. Noong mga panahong ang pagbabasketball niya ay walang kaakibat na responsibilidad. Noong mga panahong naglalaro lang siya para sa pangarap ng ama niya na maging siya ang pinakamagaling na manlalaro ng basketball sa bansa. Bakit ka ba naglalaro ng basketball? Naalala rin nga niya ang tanong ng kanyang dating kasintahan sa kanya noong pumasok na siya sa Cebu team para sa pagbabayad ng utang ng ama niya. Wala na akong dahilan pa para maglaro ng basketball. Ginagawa ko na lang ito dahil wala akong choice. Malungkot na sagot ni Steve, at dahil din sa pagsali niya sa Cebu team ay iniwan siya ng babaeng iyon na hindi na niya alam kung nasaan na ngayon.